Ganito pala yung feeling ng pinapaiyak. So, ayun, may inggit na... Kuya, hindi ako iyak dito. May inggit, may time na naiinggit ako. Kung nasa ka man ngayon, nagpapasalamat pa din ako kasi kung wala ka, wala din naman ako sa mundo ito. So, ayun na lang yung naging ambag mo sa buhay ko, yung binuhay niyo. At bakit ka nga pala umalis sa pag-edit? Hindi ko alam kung kung nasabi ko na to sa ibang vlog. Ang sinasabi niya kasi, ang alam ng iba, kaya ako umalis sa pag-edit kasi nag-aaral pa ako noon. Yun ang alam ko. Parang ikaw. Ulay na natin. Ulay na. Baka maniwala eh. Maniwala na maganda talaga eh. Para gandaan yung sagot sa interview ko. Yes. Bali, dati kasi, nagkakasalubong na kami ni Kapakpak. Bali siya laging galing sa laot. Ako naman ay kumbaga nag-iikot-ikot doon. At kung hindi kami noon masyado pang magkakilala. Pero naririnig-rinig ko na siya. Ayan, at meron din ba sa'yo yung kagaya sa akin na nung nag-umpisa ka, nag-down sa pagbablog? Nag-down sa pagbablog? Na inusgahan siya kaagad na anong mangyayari dyan, gano'n. Wala akong maisip kasi una pa lang magaling na ako eh. Charot! Hindi, joke lang. Baka mabasya. Wala naman akong maisip kasi talagang solid yung suporta sa pamilya namin eh. Lalo na yan si Kakonsi unang parang nung nagsimula ako mag-vlog, parang dun pa lalo kami naging mas close ni Kakonsi. Parang wala naman nag-down sa akin. Siguro yung asawa ni Konsi, yung ang nanay Buena. Kasi one time na-vlog ako dati ni Kabungot. Ito sasabihin ko. Na-vlog ako dati ni Kabungot. Ako dati, uso pa yung e-sabong, online sabong. Nag-ganon ako, nag-try ako nag-online sabong. Tapos bilag ako ni Kabungot. Tapos ang daming nag-bash akin. Tapos yung parang inaano din ako, lagang pinapagalitan ng asawa ni Konsi ang nanay. Sabi, yan kasi, ganon-ganon ka, yan. Kasalanan mo din niya. So, nag-vlog ako noon ng prank na last vlog. Yung kunwari, mag-e-exit na ako mag-vlog, mag-quit na ako ng YouTube. Tapos yun, sabi niya, kasalanan kasi ng nanay, yung asawa ni Konsi, kasi lagi mong pinapagalitan niya. Nag-exit na tuloy sa YouTube, nag-quit na, pero prank lang yun. Pero natatandaan ko, wala naman nagda-down sa akin. Ayun. Itong mismo na actual na vlog na ginagawa mo sa kung saan ka nakakarating, okay naman sa'yo. Masaya naman. Masaya kasi, kasi gusto ko talaga yung nagta-travel eh. Dati gusto ko travel vlog. Pero ngayon, yung parang, anong tawag doon? Tourist? Hindi, yun. Two birds. Ano ba yung tawag doon? Two birds lover? Hindi, parang basta, nakakapag-vlog na ako, nakakapag-interview na ako ng iba't ibang... Double purpose? Parang ganun ba? So, nakakapag-vlog na ako, nakakapag-gala pa ako, nakakapag-travel pa ako. Pagod nga lang, pero masaya. Masarap sa pakiramdam. Oo. Makakarating ka sa iba't ibang lugar na first time mong punta. Ayan, at yung ganyang content niya, hindi po yung biro. Gaya ng sinabi niya na ito ay walang pagkakaiba sa travel vlog. Ano ba yung travel vlog? Unang-una, magastos. Yes. Super. Diba? Hindi ka pwedeng, sa kanya yung content niya, hindi pwedeng gasolina, pagkain, at marami pang iba, no? At sa ngayon, nababawi mo naman yung gastos sa vlog. Katulad nung sabi ko nga doon sa sinahod ko, ang sinahod ko noon 120, pero ang pinambayad ko sa credit card 100k. Pero hindi naman, labas pa naman yung mga ibang utang doon. Pero halos lahat ng ginastos ko doon sa vlog, kulang 50k din. So parang ang kinita ko lang na sa vlog 70k. Oo. Pero okay lang naman din yun na hindi ko nabawi naman, may tubo pa nga eh. Pero okay din yun kasi parang mas, simula nung ginawa ko yun, mas dumami yung mga nanonood. So parang investment na din yun. Saka ngayon, namumuhunan siya sa ganyang vlog. Pag once na makilala na siya, ayun, medyo palis na rin yung gastos nun at mas marami nang manonood sa kanya. Madali niya nang mabawi. Di ba? No? Ano nga pala paborito mong pagkain? Paborito kong pagkain ko yun, only magastos, kaya once in a blue moon ko lang siya matikman. Lechon, balat ng lechon. Kaya nung nagpakain ako sa amin, talagang ginawan ko ng paraan kahit lechon belly, nagpa-lechon ako. Dahil paborito ko talaga yung balat ng lechon.
Yun. Ay, grabe lechon. Bali, hindi ka naman high blood. Oo. Ay, nung una, sino ba unang na-interview mo? Yung pinakauna ko na interview si Casilong, sunod si Basala. Oh. Na-pressure ka ba doon? Yung mga 1, 2, 3, 4 na mga ini-interview mo? Hindi ako na-pressure kasi nangangapa pa ako. Actually, yung kay Casilong, wala pa akong idea kung paano ba yung interview na gagawin ko. So, doon kay Wasalak ako nagbawi kasi nanghingi ako ng tulong kay Kuya Jeff, idea kung ano ba pwedeng itanong. So, simula doon, parang, ayun, nahahasa na natin, natututunan na natin. Noong umpisa talaga nangangapa pa ako eh. Pero yun. And yan, may time din naman na yung marami nagre-request na, uy, interviewin mo to. Pero pag bago pa nila i-request, nausap ko na talaga yan, nayaya ko na sila, pwede ba tayo mag-interview ka? Pero hindi naman natin maiiwasan na tumanggi yung iba kasi syempre, ano ba namang mapapala namin dyan? Lalo na kung yung mas malalakas pa yung i-interview mo. Mas malakas ba sa akin? Kung para sa kanila, wala naman ako mapapala dyan, siya lang yung kikita or baka matalo nila ako sa basta gano'n. Matalo sa views. Oo, Gano'n. matalo, mas maungusan pa niya ako. So, wala naman tayong magagawa doon. Hindi naman tayo namimilit. Kung sino lang gusto magpa-interview or willing magpa-interview, doon lang tayo. So, ibig sabihin, may na-encounter ka ng gano'n. Kung gano'n, halimbawa lang. Marami na. Marami nang nagre-request na, uy, interviewin mo naman sila. Pero hindi nila alam, bago pa nila sabihin yun, nakailang sabi na ako na, oh, pwede ba tayo mag-vlog? Pwede ba kitang interviewin? Pero siguro sinasabi nila, parang sinesegue lang nila na, ay hindi pa, pwede ngayon, ano pa, may ginagawa pa. Pero yung sa loob-loob nilang nila talaga, feeling ko, ayaw lang talaga nila. Pero okay lang, no hard feelings naman. So, ayun, wala po kami pinapangalanan, kung sino man yan. Pero ako nagtatanong lang naman. Kasi, interview to kaya nga interview Ibig sabihin, hindi, ako kagaya ko, hindi talaga ako nag-scripted, no? At, nung dumating yung point na yun, siyempre, in-expect mo siguro, payag, nasaktan ka ba? Nung una, magpakatotoo lang tayo. Nung una, parang disappointed or, pero at the end of the day, no hard feelings pa din. Parang reaction mo lang talaga, normal lang naman yun sa tao kasi feeling mo, close kami nito may pinagsamahan kami nito. Akala ko, okay lang papayag siya pero hindi siya pumayag. Okay lang sana kung naka-isang beses lang akong yaya. Maraming beses ko siyang yaya. So ayaw niya talaga. So okay lang din. No hard feelings talaga. Promise, no hard feelings. Pero nung unang reaction lang talaga is medyo na ano lang. Ay, akala ko pa naman close kami nito. So, ayun no, na pag-uusapan lang, siguro, hindi natin alam, baka busy nga, no? Oo, tsaka hindi natin alam kasi hindi natin alam yung mga kwento ng buhay nila. Baka may tinatago sila na ayaw ipaalam sa iba. And it's normal naman na privacy din nila. May tawag yan, sinisave lang nila yung istorya ng buhay nila. Ayan, no? So, ayan, nung paano mo naisip si Kuya Noli na pumunta ka rito, yung unang punta mo, tapos si Kuya Noli, interviewin ko. Paano nabuo sa isip mo yun at tatanggapin kaya ako ni Kuya Noli? Masungit ba siya o ano ba siya? Ganun. Kasi maraming nasabi sa akin, masungit daw ako. Ayan. So, anong tumakbo sa utak mo nun? Noong una, nagsimula to sa live, di ba? Oo. Live, hindi ko alam kung kaninong live ba yun Sino ba nung unang kasali sa challenge? Si Carrot, saka Yun. si Vince nandun. Yun, basta maalin sa live ni Kuya Carrot man tsaka ni Kuya Vince na nag-comment lang ako. Hindi ko naman aakalain na uy, yan si Kapakpak. Parang hindi pa nila siguro masyadong kilala na. Pero naririnig nila yung pangalan ko. Sabi, uy, si Kapakpak. Tapos napapanood namin yung mga interview mo. Interviewin mo din kami dito. So, niyaya nila ako. Akala nila, hindi ako papalag. Akala nila, malabo pa sa malabo na makapunta ako dito. Tapos, minessage agad kita nun. Nung araw din na yun, sabi ko, Kuya Noli, pwede pa pumunta dyan. And sobrang thankful ako hanggang ngayon na hindi ka nagdalawang isip na papuntahin ako. Sobrang maasikaso niyo po sa amin. Yung mga tinuluyan namin, yung mga vlog niyo noon. Nilinis na namin yung tutuluyan ni Kapakpak. So, grabe yung effort nila para makapunta kami dito. And yeah, maraming salamat, Kuya Noli. Tapos, tawag doon, and ayun, may advantage yung pagiging editor ko kay Kuya Jeff. Dahil simula nung naging editor ako ni Kuya Jeff,
halos lahat ng dumaan na vlogger doon sa Bukana is na-meet ko and nakasama ko talaga. Katulad yung Magic Flakes, magkakasama tayo nun sa Kubo. Kaya sobrang swerte ko na may pinagsamahan tayo, hindi ako madaling makiusap sa inyo. Katulad yan, ikaw una-una ko na interview. Sunod si Kuya Jokes, si Kuya Fransar, tapos si Kuya John Riot, dapat i-interviewin ko, tsaka si Kuya John Igor. Grabe no, parang kung small, ano ka lang talaga, small YouTuber or hindi ka pa kilala, hindi mo yan magagawa eh. Pero ako bilang naging editor ako ni Kuya Jeff, ni Jeffrey Sniper, may advantage yun dahil nakasama ko kayong Magic Flakes na isa talaga sa naging malakas or naging pundasyon ng Soward community. Ayan. So, yung isang tanong ko, kasi tagal taon din eh, bago saka magkita man tayo doon, kaunting kwento, kasi busy ka rin. So, naisip mo ba or nagkaroon ka ng alinlangan sa akin noon na tatanggihan ba ako, masungit pa yun si Kuya Noli? Baka isipin niya, Gagamitin kita. hindi naman. Baka isipin ni Kuya Noli, kahati lang kami ng mga magpapalipad sa kanila, madamot ba si Kuya Noli, gano'n. Naisip mo ba yun? Nung una, actually, may time na gano'n na naisip ko na, ay baka hindi ko maisip ko yun ulit kasi baka katulad ng iba kasi may ibang gano'n na vlogger na ano na, uy baka hatian pa kami nito sa sponsor, baka mapunta sa kanila yung, baka mapunta sa amin yung sponsor na. Naisip ko, pero sa pagkakakilala ko sa'yo, and hindi ka nga nag-alilangan na papuntahin kami. Hindi ka ganun tao, hindi ka maramot, hindi ka nagdadamot na i-share yung blessings na natatanggap mo para maambunan din yung ibang tao. Tulad namin ng mga small content creators. So, ayan. Sobrang bait nito ni Kuya Noli. Kung sa iba-iba to, hindi ka nito papapuntahin dito kasi lalo na sila, ang dami ng sponsor, solid supporters sila. Baka hindi nila naisip na baka mabawasan mapunta sa iba mahate. Hindi nila naisip yun. Ang bagkus ang naisip nila mag-share para mas marami siyang matulungan and makinabang. Ayan. So napag-uusapan natin ang sponsor. Si Kuya Noli kasi since sa Burias pa hanggang noon, nag-umpisa naman kasi ako sa wala talagang sponsor hanggang sa mayroon na, no? At hindi ko talaga tinatago yung mga pangalan ng sponsor. Bihira lang kung sila ang mag-request na wag ganun. Isang patunay, yung mga na hindi ako nagdadamot ng sponsor. Yung ibang sponsor ko, nandun na sa team ko. So okay lang yun. At gusto ko rin makausad sila at makausad din yung iba. At yung pag-sponsor ay desisyon po yan nung may-ari yung sponsor kung aalis sila o babalik sila. At hindi po natin yan pwedeng panghawakan. No? Kaya, kumbaga, tama yun na i-share din natin yung tinamasa natin. Malay natin, mas dubli pa yung bumalik. At kagaya nung sinabi ko, pinagdaanan ko yung yung medyo mawaba eh. Kaya pinangako ko sa sarili noon na igaganon ko rin ibabalik ko rin sa iba. Ito, magkukurap. 12 minutes na. Magkurap eh. Mahaba to Kuya Noli, madaldal din ako eh. Matanong pa ako. Ayan. So ako, tanong ko naman Kuya Noli, hindi mo ba naisip na ipagdamot or solohin mo yung sponsor? Hindi mo naman naisip yun? wala. Kasi open ako sa mga kasama ko eh. Nandiyan, nandun na sa kanila yung sponsor, mapapanood ko lang, nandun na sa kanila. So wala. Hindi ko naman sila pwedeng sabihan yung sponsor na huwag kayo doon. Kasi pangit yun. Eh, paano kung sila naman ang gusto lang iangat-angat, o di ba? So, kailangan bigyan din natin ng laya yung sponsor, huwag natin sakalin. Kasi pag sinakal natin yan, aalis talaga yan. Sabihin yan, ganyan pala si Kuya Noli, ganyan. So, bigyan na natin ng laya. Magre-relax yan, tapos babalik yan, may madadagdag. Ayan, so mawala na yata yung tanong ko sa'yo. Sorry. Hindi, joke lang. Ayan, Nagsaman, dalawang madaldal. ilang taon ka na ba pala nagpa-vlog? Since 2020, so magpa 5 years na. Ayun. Ngayon, dahil graduate ka nga, hindi ka ba nanghihinayang na mag-apply mo na ng trabaho or mag-vlog? Nangihinayang syempre kasi grabe, 5-year course lang yung kinuha ko. Kasi old curriculum yun. 5 years dati yung engineering, ngayon 4 years sila. Pero inaral ko siya ng 7 years. Kasi basta mahabang kwento eh. So ayan, nangihinayang syempre kasi pag narinig mo talaga yung engineer, uy graduation ng engineer. Parang ang sarap pakinggan, di ba? Pero pag sinabi ko, ay hindi ko pa nga nagagamit, hindi pa ako nagtatrabaho bilang engineer.
may panghihinayang. Kasi actually, takot kasi ako sa mga, sa mga interviews. Kaya, kaya nga, di ba? Ang layo, di ba? Kasi pag interviews, English, tapos may mga tanong na hindi mo masasagot. So, doon ako natatakot. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ako nag-a-apply ng mga ganyan. Nag-a-apply ako malayo sa pinasok ko, ganun. Pero yung as in engineer, computer engineer, software engineer, hindi pa ako nag-a-apply kasi natatakot talaga ako sa interviews, lalo na hindi ako fluent magsalita ng English. So, ang sinasabi ko, pag nag-apply ka dito, sabi ko, wala kasi akong natutunan sa pinag-aralan ko. Sabi naman nila, hindi naman lahat ng tinuturo sa iyo sa school is magagamit mo sa trabaho. So, ayun. Pero malay natin, in the future. Saka pag pumatok ka sa pagbablog, kaya mong kitain naman yung kita mo sa pag-engineer. So, tama yun. So, dito muna siya sa pagbablog kasi mas gamay niya na. Ayun, si Consiel Lando pala, kaano-ano mo? Ayan, sa mga... Sabi kasi ng iba, tatay daw. Sa mga viewers natin, sa mga hindi po nakakalam, hindi ko po tunay na tatay si Consiel Lando. Ampon lang po nila ako. Highlights. Hindi. So, ayan, hindi ko po totoong tatay si Consiel Lando, pero nanay at tatay ang tawag ko sa kanila mag-asawa kasi since birth, sila na yung nag-alaga sa akin. So, nasan yung magulang ko? Yung mami at tatay ko is hiwalay sila, pinagbubuntis pa lang ako, and wala na din yung tatay ko, patay na. So, ang mami ko, since birth, nagtatrabaho siya, ngayon nasa ibang bansa, since maliit ako, nasa ibang bansa siya. Tapos, sila talaga yung nag-alaga sa akin, kaya nanay at tatay. So, parang ampon nila ako, tinuturing talaga nila ako, anak nila, sarili nila anak. Kaya, ayun, hindi ko naisip na, ay, hindi ko siya tatay, tito ko lang siya, tatay ko talaga siya para sa akin. So, buntis pa lang pala, nagkahiwalay na. So, wala pa siyang malay noon. Hanggang sa... Hindi mo nakita yung tatay mo? Nakita ko siya nung mga tatlong beses. Nung malaki-laki, mga pa ako, 7 years old, pag birthday ko, gano'n. Maisip ka na? Wala pa, hindi ko pa nga, pag natatandaan ko, medyo malabo na. Hindi ko na siya maalala masyado. Pero nakita ko yung tatay ko. Pag nakikita ko siya before, natatandaan ko lang, umiiyak ako kasi ayaw ko sumama sa kanya. Bakit? Yung mama mo, matagal na ba sa lumang? Oo, simula pa ako grade 1. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Anong trabaho niya doon? Domestic helper, gano'n. Yun, domestic helper. Ayun, siyempre nag-aral ka. Hindi, may mga time doon na kailangan ng mga magulang. Naisip mo ba na dapat ang tunay mong magulang ang nandun? May time, talaga, most of the time, naiinggit ako sa iba kapag halimbawa may family day, may meetings, kasi syempre ang nanay, ang asawa ni Consi lang, ang nanay lang, marami kami, halos sunod-sunod kaming mga anak niya kasi grade 1, grade 2, ganun sunod-sunod. Tapos pag may meeting sa school, sabay-sabay, so madalas walang uma-attend sa akin. So, ayun, may inggit na, kuya, hindi ako iyak dito. May inggit, may time na naiinggit ako, pero okay lang naman. Ayun yung reality, and hindi naman ako nagkukulang sa pagmamahal na natatanggap. Dahil tinuturing din nila ako bilang anak. May tanong ka ba sa sarili mo, bakit nagkahiwalay sila mama at papa? Bakit hindi ko sila nasilayan na bago sila nagkahiwalay? Nung bata pa, syempre, may isip mo talaga. Pero habang nagkakaisip ka, habang tumatanda ka, ganito pala yung feeling na pinapaiyak. Nung tumatanda ka, naisip ko na siguro kung magkasama yung nanay ko at tatay ko, hindi ganito yung magiging buhay ko. Kasi ako, kahit pag ganito lang ako, masarap yung buhay ko eh. Hindi ako nahihirapan, hindi ko nararanasan yung nararanasan ng ibang bata na kinukulang sa pagkain, nagugutom. Pero ako, ang swerte ko, dalawa yung nanay ko, yung mami ko, tsaka ang asawa ni Kakonsi, tas ang tatay ko. And maraming sumusuporta sa akin. So, ayun, naisip ko na okay lang pala. Kasi kung sila yung kasama ko habang lumalaki ako, baka hindi ganito yung magiging buhay ko. Baka siguro aaway sila ng away, so magiging masilimot din yung maaalala ko nung kabataan ko. So, okay lang din. Ayan, kung may message ka sa papa mo, na halimbawa, sigurado kilala ka niya. No, baka may gusto ka lang sabihin. Yung tatay ko patay na. Patay na. Message in heaven. Okay lang ba masabi? Okay lang. Wala siya sa heaven. Saan? Alam ko. Kasi, kung okay lang sabihin, kasi yung tatay ko,
nag-suicide, Mm. nagbaril siya Mm. sa ulo. So, alam ko wala siya sa heaven. Pero, ito, palagi ko siyang pinagdadasal. Bata pa lang pinagdadasal ako na tanggalin yung galit sa puso ko. Galit ako sa tatay ko. Dati. Pero ngayon, hindi na. Pinagpapasa Diyos ko na lang. Kasi ako lang din mahihirapan kung magtatanim ako ng sama ng loob. Wala na naman yung tatay ko. Wala nang tatanggap ng galit ko. Pero ayan, kung nasa ka man ngayon, maraming nagpapasalamat pa din ako kasi kung wala ka, wala din naman ako sa mundo. So, ayun na lang yung naging ambag mo sa buhay ko, yung binuhay niyo. Pero kailangan mong pakawalan yan. Yung, kung okay lang sa'yo sabihin mo, kung ano yung galit. Kasi nangyayari sa akin yan, nung nailabas ko lumuwag talaga. Ano yung galit mo sa papa mo? Kung okay din lang. Ayun nga, galit ako kasi iniwan niya kami ng mami ko. Nagpakasal yung silang dalawa ng mami ko. Tapos, 6 months pa lang ako pinagbubuntis ng mami ko. May iba na agad siyang pamilya. Kasal sila eh. Tapos, nagpakasal din doon sa isa. So, ayun na, kinasuhan nga yun ng mami ko yung dalawang yun eh. Pero, ayan, wala na yan. So, ayan, galit ako kasi iniwan niya kami. Tapos, ang weird nga eh, kahit doon sa mga kapatid ko, nagalit din ako. Pero wala naman silang kasalanan. Pero syempre, immature pa tayo, ng bata pa tayo. May kapatid ka sa sa labas? Apat sila. So, kumusta naman ng... Hindi kami close, hindi kami nag-uusap. Kasi, ewan ko, hindi ko talaga feel na, hindi ko feel na parang hindi ko pa kaya na makipagsalamuha sa kanila. Bali, ate ka nila. Ako panganay. Ano yan, may tamang pagkakataon yan. So yan, kay mama mo, baka may gusto kong sabihin na tama na ang abroad, dito ka na lang. Na gusto mo ba siyang makasama? Oo naman, kaya nga ako nagsimula mag-vlog, ayun talaga yung pinaka-goal ko nung umpisa, pero hindi ko pa siya napapanindigan hanggang ngayon. Kasi tamad ako mag-vlog, ang tagal ko napatigil sa vlog. Sabi ko kaya ako nag-vlog para mapauwi na siya, kasi ang tagal niya na nasa ibang bansa. Pero hindi pa siya makauwi kasi maraming bills na bayarin. Meron kaming bahay na hinuhulugan, so pag umuwi siya, baka hindi namin siya mabayaran, masasayang na yung ilang taon na hinuhulog. So, malay mo soon, pag nakapag-ipon tayo. Gusto niya na din umuwi eh. So yan mami, and I'm so proud of you na ikaw yung naging mami ko. Nanay at tatay, I love you. Grabe, natats ako dun sa yung mga bill na binabayaran at Hindi pa ako makatulong ngayon eh, sorry po. at iba pa. Lagi ka bang nakakasahod sa YouTube? Every month? Ayun nga Kuya Noli, simula nung napasala ako sa challenge, September, that's exactly 1 year bago ako ulit nakasama. Kasi hindi talaga ako nagba-vlog na eh. Kasi, ewan ko, introvert kasi ako guys. So, mas ang sarap sa pakiramdam na private na buhay. Pero naipag-isip-isip ko, private nga yung buhay mo, matahimik nga. Pero, walang source of income. So, mas maganda ang ganito. Nandun na lang, pag-focusan muna natin pag-vlog. Pero gusto mong sumahod buwan-buwan? Oo naman. Ang sarap kaya sa pakiramdam na hindi ka na humihingi. Ito nakakaiya guys Kaya hindi din makauwi siguro mami ko. Sa tanda ko nang ito sinusuportahan niya pa ako. Tapos ayan, simula nung ang sarap sa pakiramdam kapag nakakasahod ka, syempre hindi ka na bibigyan niya. So kaya mo nang gastusin yung sarili mo, gastusan. Ayan, at dahil sa sinabi mo yun, pagtapos ng challenge, welcome ka dito. Kahit isang buwan. Para ma-maintain mo yung sahod mo. Basta welcome ka dito anytime. Na natats ako dun sa sinabi mo para magkaroon lagi ng sweldo yung Ikaw, depende sa'yo kung kasi iba yung hilig mo or gusto mo lang mag-mix vlog, 1 week dito, so welcome ka dito. So, sarap tumira dito guys, sobrang tahimik, sobrang asikaso, sobrang close sa mga kapitbahay. So nakakatuwa talaga dito. Kung nga lang, talagang kung may matitigilin ako dito na hindi nakikituloy, why not dito ako titigil? So malapit na ako magpagawa ng apartment dyan. Wow! Upa ka na lang sa akin. lang ako kay Kuya Noli. Mura lang upa dyan, 1.5 lang, 2,000. O, di ba? Uupa na lang ako yan ulit. Tapusin mo na yan. Diba? Uupa na lang ako.
may isa ba akong tanong? Kuya, pinaiyak pa ako! Pinaiyak ko daw siya. Eh, kaya sa topic ng topic sa akin, tumitingin, hindi ako gumagano kasi mawawala yung moment eh. Mawawala ang moment. Kaya, Talagang pinupush niya, umiyak ka. Sige, pinaiyak mo ako ha. tapos susundan ko agad yung gano'n para hindi makawala yung moment. Magaling, magaling. Ayan. So may tanong ako. Siguro dito na ito magtatapos. Ilang taon ka nag-edit kay Idol Japper Sniper at paano kanya nakuha? Out of nowhere, hindi dati pa, nagsimula ako mag-edit sa kanya, nagsimula ako bilang timekeeper niya, nung bahay serye, nung pinapagawa pa lang yung bahay niya. Naging timekeeper ako nun. Tapos, nagsimula ako mag-edit doon habang nagta-timekeeper ako. Habang naging ako nun tatlo ang ginagawa ko nun, timekeeper, videographer, tsaka editor. So, maliit pa lang yung sinasahod ko before, pero sobrang laking tulong na nun. Hindi naman maliit, malaki siya kung minimum wage 8 earner ka, mas malaki pa din yun. Pero, ayan, nawala ako kasi marami kaming editor nun si Kanga Faith, si Kuya Pablo, ayan, magkakasabay kami mag-edit nung sabay-sabay kami halidinan. Tapos bumalik lang ulit nung nakita niya ako, parang nahihirapan siguro siya mag-vlog tapos edit pa niya. Para sabi niya, hindi na siya sanay mag-edit kasi parang napapasma yung mata niya, napapagod. So, kinuha niya ako bilang editor, nakita niya lang ako dun sa hubo namin. Sabi, uy, edit ka na. Akala ko nagbibiro lang. Kaya sabi ko, sige ba, okay lang naman. So, ayun, nagsimula doon, naging editor niya ulit ako. Tapos, nag-stay in kami nun sa Laguna, kina Kuya Tintin. So, yun. Mga saglit lang niya ako naging editor ng tuloy-tuloy. Siguro wala pang isang taon, naging editor niya. Ayan. At bakit ka nga pala umalis sa pag-edit? Hindi ko alam kung kung nasabi ko na to sa ibang vlog. Ang sinasabi niya kasi, ang alam ng iba, kaya ako umalis sa pag-edit kasi nag-aaral pa ako noon. Yun ang alam ko. Ang alam nila, umalis ako kasi nag-aaral ako busy. Ang totoo pong dahilan, hindi talaga busy noon kasi online class lang yun, hindi siya mahirap magsabihin. Kaya ang totoong dahilan, nag-day off, nag-leave. Nag-leave lang ako for 1 month kasi hindi kasi ako sanay sa ganung trabaho na na diretso papasok ako siguro alas 7, alas 8 tapos uuwi na ako gabing-gabi na. Parang ako kasi galang tao ako gala. Gusto kong na-miss ko lang yung time na makagala. Nasa moment ka pa ng kabataan noon. Oo, hindi pa ako nung talagang focus sa sa trabaho, hindi pa. So nami-miss ko gumala. Nung una talaga, walang day off ako noon. Nakakapag-day off lang ako kapag nagre-request ako. Kuya Jeff, day off ko muna, absent muna ako, 2 araw, gano'n. Nung time na yon, meron akong concert na a-attendan. 1 linggo dapat ako absent doon. So sabi ko, Kuya Jeff, leave muna ako, 1 week or 1 month. Tapos, nung time na babalik na ako, may love din na. So, hindi na ako nakabalik. Na ka ba? Na medyo nagkaroon ka ba ng Panghinayang? Oo, na may kapalit na siya. Oo. Nung una, meron, hindi naman mawawala yan kasi hindi din naman biro yung hindi naman din biro yung pinapasama ni Kuya Jeff. So may panghihinayang, pero at the end of the day, okay lang kasi everything happens for a reason. Siguro wala akong isang kinalalagyan ko kung editor pa din niya ako. Ayun, okay lang din naman dahil siguro sabi ko nga, may pinagkwentuhan ako, sabi ko nga, para kay Lovely talaga yung trabaho niya. Para kay Lovely siguro talaga, tulong din siguro sa kanya. So, kumusta naman kayo ni Lovely? Nung kakapalit niya lang, ganyan. Nung una, hindi kasi talaga kami nagkikita Nung una, syempre nakakailang. Kasi, pinalitan ako nito. Dapat sa akin itong trabaho nito. Nakakailang, pero wala namang, no hard feelings. Okay lang naman. Nito nga, nung mga huli nga, nagbibiroan na kami na naghahanap si Kuya Jun ng editor. Sabi ni Lovely, tanong nyo kay Kapakpa kung kamusta, kung madali bilang maging editor ni Kuya Jun. Pinagbibiroan namin na masama ugali niya, hindi kayo tatagal dyan. So, ayun. Ayan, ilang beses ka namura na Idol? Kasi nagmumura siya di ba? Sabi ni Lovely, lagi daw siya namumura ni Kuya Jeff. Hindi ko alam, sa akin, mararamdaman mo lang na galit siya pero hindi niya ako minumura.
siguro sabi ko behind my back, siguro minumura na ako nito sa isip niya, sobrang galit na galit siya, pero hindi niya ako mamura personally. Pero ramdam mo talaga kapag may mali kang nagawa eh. Hindi ka niya kakausapin, tapos wala, dead air, talagang hindi ka niya kakausapin kapag may nagawa kang mali. Pero that's more normal naman kasi kapag namamasukan ka nga din, di ba, kapagalitan ka. So ayun no, so hindi daw siya namura ni Idol no. At hindi naman ibig sabihin sa Idol nagmumura, masama ang ugali, hindi. Kasi yun ang ano niya, yung pagiging totoo niya no sa ano niya sa sarili niya. Mahirap naman yung sa vlog mo mag-innocent ka tapos off cam pala, palamura ka pala. So mas maganda yung ganyan, yung magmumura ka kahit may camera, okay lang yan. Pero ano lang naman, nabibilang lang naman yung mura na ito. Dol, pasensya na Dol ha. Dol, i-share mo tong vlog na to. Kay Kuya Jeff, maraming salamat at ayan, binigyan mo ako ng opportunity. Para naging stepping stone ko yung pagiging editor mo para mas makilala ng community mo. Ayun nga, nasabi mo na yung sabi ka pakpak, ang tagal ni Kuya Noli mag-vlog. Hindi, okay na pabahay pa natin Ayan, to. ayan. So sabi mo, ramdam mo, pagka si Idol ay medyo may something or ano, ilang araw kanya nga hindi ka kausapin o hindi kanya papansinin. Tapos pag may aabot na ipapa-edit, paano ang way niya? Madali lang naman katrabaho to si Kuya Jeff eh. Oh. Anong tawag doon? Kapag maghapon siya, maghapon talaga siyang bad trip kapag nasimula na ng umaga. Maghapon na yung bad trip, aalis yan. Dati ang ginagawa niya pag bad trip, magmumotor yan, magra-ride siya, naalis yan para hindi kami mag-communicate maghapon. Pero iiwan niya lang sa akin lahat yung vlog niya. So ang ginagawa niya pag nagpapa-edit siya na mismo naglalagay dun sa editor. Tapos i-edit ko na lang ng i-edit. I-export ko, tapos ako na din mag-upload. So, wala. Normal na lang na, ito, i-edit mo, ayan. O paano ka umiiwas? Pag alam mo na medyo mainit. Kinakausap mo, Hindi. Kapag pag galit siya, hindi talaga kami nag-uusap. Focus lang ako sa ine-edit ko. Hindi ko siya, uy Kuya Jeff, sorry na. Walang ganon. Talagang hindi talaga kami nag-uusap maghapon kapag Pero bihira lang yun mangyari. Bihira lang naman. So normal yun kasi tayong mga vlogger or kami, minsan may gusto kaming highlight, may gusto kaming tanggalin, at iba pa. O pag hindi yun nasunod, diba? May gusto siyang ipagawa. Oo, sabi. Nasabihan pala akong, ang tanga mo. Pero ano lang yun, kabiro lang yun. Pero dinaan niya sa biro. Sabi, ang tanga mo, ba't di mo inalis to? Siguro hindi niya maalala ni Kuya Jeff. Sasabihin niya ako, yung yabang, wala akong nasabing ganun. Pero normal yun sa kanya, tanga mo, bakit hindi mo tinanggal to? Dapat hindi to kasama. Hindi ko naman alam kung ano talaga yung gusto niya mangyari. Hindi ko naman natanong, hindi niya din naman nasabi na dapat pala, katulad ng mga panggugulat niya, one time natatandaan ko, pupunta siya sa magtatago siya. Tapos dapat pala igakat ko yung pagpunta niya sa tataguan niya. Tapos ang mangyayari pala yung gulat na agad na makikita. Hindi ko naman naisip na gano'n pala ang gusto niyang mangyari. Tapos yung sabi niya, ang tanga mo, dapat hindi kasali yan. Yeah, normal lang naman kasi magkaiba ka tayo ng utak eh. Panahon na para mag-sorry ka kay Idol. Doon sa mga mali mong edit. Hindi ka nag-sorry! Alam ko eh! Mag-sorry ka sa kanya! So yun, Kuya Jeff, matagal na panahon na yun. 3 taon na siguro simula nung naging editor ako. Sorry sa mga nagagawa kong kasalanan. Pero ayan, alam ko namang may naitulong din ako noon sa channel mo. Pero hindi ako nagbamayabang, pero sobrang laki ng naitulong mo sa akin bilang naging as a vlogger. Ikaw ang naging tungtungan ko. Ikaw ang naging hagdan ko kung nasaan man ako ngayon. Kumusta siya bilang boss? As in, kasi meron kasing yung boss, tech, boss, editor. Parang yung iba kasi may level-level eh. Si Idol ba, wala lang, parang ganun lang, pantay lang. Oo, pantay na pantay. Hindi mo siya isipin na siya yung amo eh. Parang tropa lang talaga kayo. At saka, galante. Galante. Nagre-reklamo nga yan sa akin nung nito na lang siya nakapagreklamo kasi dati hindi siya makapagreklamo. Dati nung nasa Laguna kami, mabababa yung views niya. Kasi minsan tamad na mag-vlog, gusto na lang magpahinga. Sumasahod siguro siya. Okay lang ba sabihin, Kuya Jeff? Nasabi ko na wala ka na magagawa. Magkano ang sahod na Idol isang buwan? Sabi niya, nung Ikakat ba yan? Hindi. Iwag mo ikat. Kasi sinabi naman niya yan sa iyo. Sabi niya, nung kahinaan niya pa to. Sumasahod siya ng
250, 300, 300k sa isang buwan, kahinaan niya pa. Tapos naka-fix yung sahod ko noon. Kasi hindi ko alam, sabi niya, tinanong niya daw ako, sabi niya, ano ba gusto mo? Porsyento o fix? Ang pinili ko daw yung fix. So, every month, ang sinasahod ko noon, 50,000. Galing. So, generous. May edit o wala? May pasok o wala? Ganun. Oo, yes. Kahit gano'n karami yung i-edit mo, kahit sobrang konti, naka-fix sa 50,000. Sabi niya, lugi daw siya sa akin. Pero maganda yung kay Lovely, commission-based. So, pag sobrang laki ng sabi na pagkwentuhan nila, Kuya Jeff, parang almost 1M yata, almost million ang sinahod. Tapos, nabanggit naman yun ni Lovely. Ang sinahod ni Lovely sa isang buwan, 100,000. Grabe. Kasi commission basis nga. Tsaka masipag si Lovely mag-edit. Ako, tamad ako hanggang 3. Ang maximum ko na 3 vlogs a day na pag-edit. Si Lovely, naranasan niya daw 5 vlogs a day. Ayan, so last na tanong. Salamat ka kay Idol. Ayan. Kuya Jeff, maraming salamat dahil nakilala kita na nakapunta ka, dumating ka sa Bukana. Sabi nga kung walang Jumper Sniper, walang Bukana Vlogger. So maraming salamat, binago mo lahat, ay binago mo ang karamihan ng tao sa Bukana na dati walang makain pagdating ng bagbuhan, ikot na ang puwet kung sa kukuha ng ng kakainin, pero simula nang dumating ka, ayan, sobrang laking tulong na ibinigay mo sa akin. Lalo na sa akin, sabi ko nga kung hindi ako umalis bilang editor niya, siguro hindi ko makikilala yung jowa ko ngayon. Kasi dati sobrang suplada ako, hindi ako namamansin ng mga nag-chat, hindi ako pumapasok sa ibang live. Pero simula nung umalis na ako sa kanya, marami na akong time, so yun, nakilala ko yung jowa ko ngayon. So, everything happens for a reason. And, ayan, alam kong will ni God, will ni Lord na umalis ako sa iyo, and para kay Lovely talaga yung trabaho. Ayan, so shout out sa sa Loves, sa Love Ones yan. Hindi ko alam kung saan bansa. So hello po sa iyo. Marty. At ako naman, sabi ko nga, mahaba talaga. Ako at sabi ko naman, sinabi ko yun sa iyo doon eh. Nung napanood ko talaga yung mga interviews niya, sabi ko malaki talaga ang potential ni Kapakpak. Sana, sa isip ko, sana ako pag ituloy-tuloy niya. Kasi nakikita ko nga yung sikat namin, sinabi ko yun. Si Tony to. Ayun, ganun ang style niya. Na sabi ko, ako sana ako mag-boom, sana ganun talaga inaano ko sa isip ko. Ayan. So, yun lang. So, maraming salamat kay Kapakpak. Ang dami natin na ang dami natin. Bitin pa nga ako eh. Mukhang ang dami pala pwedeng i-vlog nito. Dapat pala noon pa eh. Kaya nga, naghihintay nga ako na mag-interview sa akin, wala eh. Paano ba yan? Salamat. Maraming salamat kayo Noli sa pagpapatuloy ulit sa Team Basic, our Team Kapakpak. Thank you! Bye. Yun na yun! Bitin ako eh! Marami! Marami pa eh! Papatalo ito ko sa ginawa mo eh. Kaya nga! Napaiyak ako.